Alright mga tol, pag-usapan naman po natin itong sinasabi pong di umano na DPWH leaks kung saan ang mga tao po dito na nauugnay ay walang iba kundi ang kasalukuyang ngayon na Vice President na si Sara Duterte, Paulo Duterte at Harry Roque. Yan po ay panonoorin natin sa video na ito, itong DPWH leaks po na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na pinindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At syempre, libreng-libre din na sumali sa ating pamigay na 100 pesos raffle, kung saan every time na abot ng madadagdagan ang channel natin ng 100 subscriber ay pipili tayo sa mga viewers natin dyan na nagpindot ng subscribe and notification bell at nag-comment na kanilang pangalan na may kasamang emoji heart. So yun lang, no, sinabi ko lang para dun sa mga bago sa ating channel. And yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. So, ayun na nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita dito sa Bilyonaryo News Channel ay tinumbok na rin si VP Sara Duterte ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na si Attorney Harry Roque, no? So, play po natin para makita po natin ng buo kung ano yung sinasabi nila dito. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na Attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi bycam o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous bycam insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 40 ng kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna.
Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So, ayan naman po. Narinig po natin ang malinaw kung saan ang mga pangalan na dito po ay mukhang may kaugnayan sa DPWH na leaks kung saan may mga paghingi ng pondo sa kanilang mga lugar at iba't ibang lugar no, na binanggit kanina. Kabilang po dito na uugnay ay si VP Sara, Paulo Duterte at Harry Roque, no? Ano po ba itong bagay na ito? Ano pong masasabi ninyo dito? No, kasi marami sa mga tao ngayon nakafocus dun sa pangyayari po kay Yusek Cabral na di umano namatay at hanggang ngayon nga nagiging misteryo kung siya ba talaga yung namatay, nakuwang bangkay. Di ko alam kung ano yung update ngayon doon, no? Parang tila natahimik yata ng bagya usapin na yon, pero ang point ko lang, no, habang ganun po yung mga nangyayari, may mga usapin din katulad kay Leviste, diba, na kung titignan po natin tila lang naman, no, in my opinion, lumalabas na isa rin pala itong DDS, no, kasi andun yung papuri niya sa dating Pangulo, no? May video na kumakalat na ganoon, so correct me if I'm wrong. And if I'm not mistaken, siya po ay DDS. So, may kinalaman tong sinasabi ko na ito dun sa papel kung saan tila, no, yung balita na kumakalat din na inagaw kay Yusek Cabral ni Leviste. Hindi ko alam, no? Ano po ba ang masasabi ninyo doon? Kung ang mga listahan po na yon nandun po ay kabilang ang mga nasa kasalukuyang administrasyon, linya ng Pangulo ni BBM, wala po tayong magagawa kung kasama talaga doon, di ba? Hindi naman tayo pro BBM, pero hindi rin tayo pro Duterte. So, lagi tayong mid, timbangin natin kung anong tama at mali, at pagkakataong ito, mukhang lumalabas na ayon sa ulat na ito ng Billionaire News Channel, mukhang sangkot din ito talaga sila Pulong, si Sara Duterte at maging si Harry Roque. So bago po tayo magpaalam sa video na ito, marami po tayong pwede makita at pag-usapan sa bagay na ito. Pero hanggang dito na lamang, ano yung masasabi mo dito? No? Mukhang kung ito po ay totoo, grabe po talaga yung korupsyon sa ating bansa. Korupsyon ng kickback, korupsyon ng pamimili ng boto sa mga mamamayan. Diba, bakit nauupo ang mga korap sa ating gobyerno? Diba, ako nga naniniwala kung pwede, kung possible gawin ng ating government ay magpasa ng mga bill na mas mai-improve pa o mga batas makakapag-improve ng paglalagay ng mga nakaupo sa gobyerno. Number 1 na dyan, siyempre hindi ka traidor sa bansa. Meron kasi, diba, may mga pro-China, diba? Doon lang minsan mahirap isipin, hindi na makita yun agad ng mga tao, mga hindi nagsasalita ng interest ng ating bansa. Ibig sabihin wala silang magiging ipaglilingkod sa atin na matino dito sa mamamayang Pilipino ng ating bansa. Marami po, mahaba maging pwede natin maging discussion dito, pero ikaw ano masasabi mo? Comment down below. Usapan natin lahat yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.